Noong tag-init 2025, inilunsad ng Ukraina ang Operasyon Spiderweb. Ang mga drone attack na yumanig sa Russia ay nagpakitang bumabalik na sa kanila ang digmaang sinimulan nila laban sa Ukraina. Ang di namin alam noon, simula pa lang pala ang Operasyon Spiderweb. May mas malaki pang darating. Sa totoo lang, nangyari ito bago at pagkatapos ng Operasyon Spiderweb. Pero itinago lang ito ng Ukraine. Nagpatupad ang Ukraine ng lihim na operasyong Spiderweb 2.0 na nagdulot ng sunog sa kagamitan ng Russia sa buong bansa habang patuloy ang matinding pag-atake ng mga makina ng Ukraine. Ngayon, kumpleto na ang lahat ng detalye natin. Simulan natin sa estadistika. Mahigit 1,000 artillery system at armored vehicle ng Russia ang nawasak sa lihim na operasyong tinawag ng Ukraine na Operation Ashan. Lubos na winasak ng dalawang yugto ng kampanyang ito, ang Russia sa harapan at likuran. Walang nakakaalam nito hanggang isiwalat ito ni Ukraine Defense Minister Mikhailo Fedorov noong Hunyo 30 sa Brave One Advantage event. Gumamit kami ng espesyal na bomber drone na may mahusay na reconnaissance, kaya natukoy at tinamaan namin ang mga tangke, armored personnel carrier, iba pang armored na sasakyan at artilyerya. Sa ilang gabi, mahigit 800 kagamitan ng kalaban ang nawasak. Ayon kay Fedorov, matapos noon ay walang ginawang mekanisadong opensiba ang mga Ruso sa 6 na buwan, habang paulit-ulit tinarget ng Ukraine ang mga asset ng Russia na lampas 50 kilometro mula sa harapan. Grabe ito. Maraming atensyon na nakatuon sa kampanya ng Ukraine sa mga mid-range na pag-atake, lalo na sa pinsalang idinulot nito sa lohistika ng Russia, pati na rin ang pag-iisa ng Crimea na resulta nito. Habang nangyayari ito, may hiwalay na operasyong isinasagawa ang Ukraine na halos hindi napapansin na kasing tindi ng epekto sa ambisyon ni Putin, gaya ng pagputol sa lohistika na nagpapahina ng kontrol niya sa Crimea. Narito ang mga nalalaman natin sa ngayon. May dalawang yugto ang Operasyon Ashan. Ang una ay tumutukoy sa mga detalyeng sinabi ni Fedorov. Ang yugtong yon ay pinasimula ng mga inobasyon ng Ukraine sa paggamit ng drone. Sabi ng Depensa Secretary ng Ukraine, may espesyal na drone silang dinevelop at dahil sa kanilang reconnaissance at intelligence skills, natamaan nila ang mahigit 800 target. Ito ay isang operasyon na inabot ng ilang linggo, kung hindi man buwan, sa paghahanda. At lahat ito ay naging posible dahil sa napakagaling na Delta system ng Ukraine. Ang sistemang inilunsad sa lahat ng antas ng puwersang pananggulan ng Ukraine noong Agosto. 2025 ay nagbibigay ng real-time na impormasyon sa labanan. Kapag may drone na nagre-record ng posisyon ng mga Ruso, ina-upload agad ang datos sa Delta. Ganoon din sa mga ulat mula sa tropa sa lupa o ibang impormasyong nakuha ng Ukraine. Napupunta ito sa sentralisadong repository na nagsilbing pinag-isang pinagmumulan ng koordinadong pag-atake para sa tagumpay ng Operasyon Ashan. Sa simula, natukoy ng Ukraine ang pwesto ng mga tangke, artilleriya, armored sasakyan at carrier ng Russia, saka sila umatake. Ayon kay Fedorov, halos 800 unit ng artilyera at armored na sasakyan ang winasak ng Ukraine sa loob lang ng ilang gabi. Dahil dito, nabigo ang Russia na magsagawa ng mekanisadong opensiba sa susunod na 6 na buwan. Sabi ng ministro ng depensa ng Ukraine, kitang-kita ang epekto nito sa labanan. Aniya, planong magsagawa ng mekanisadong opensiba ng Russia sa Ukraine sa Mayo 2025. Hindi na isagawa ang opensiba hanggang Oktubre dahil sa unang yugto ng Operasyon Ashan. Nagbibigay ito ng bagong liwanag sa mga nakita noong tag-init at unang bahagi ng taglagas. 2025. Baka maalala ninyong noong Setyembre, may ulat na di kaya ng Russia ang mekanisadong opensiba. Noong ikalawang kalahati ng 2025 lumipat ang Russia sa estratehiyang palihim na pagpasok ng mga unit na may tig-2 sundalo sa Ukraine, imbes na malalaking opensiba gamit ang armored vehicles. Noong panahong yun, itinuturi itong isang mapanganib na bagong estratehiya na isinasagawa ng Russia. Ngayon, alaman natin ang totoo. Ang unang yugto ng Operation Ashan ay nagtulak kay Putin na umasa na lang sa mga infiltrator. Nagbigay ang United 24 Media ng dagdag na detalye sa unang yugto. Ayon dito, nagtapos ang operasyon sa Ukraine na tumama sa 900 at 49 target lahat ay mahigit 50 kilometro mula sa frontlines. Tila ang 8 na binanggit ni Fedorov ay tumutukoy sa mga ari-ariang winasak ng Ukraine, habang 150 naman ang tinamaan pero hindi lubusang nasira.
Dahil sa United 24 Media, nalaman natin nakasali sa operasyon ang mga unit ng Ukraine na Lazar at Nemesis. Pareho silang kabilang sa pinakamahusay at kilalang drone units ng Ukraine. Ang Lazar Group ang naglatag ng pundasyon para sa drone-heavy na estratehiya ng Ukraine mula simula ng pananakop ni Putin at responsable sa pagsera ng higit $13 bilyong kagamitan ng Russia. Si Colonel Pavlo Yelizarov, Deputy Air Force Commander ng Ukraine, ang nangunguna sa pagbuo ng anti-drone shield na inaasang magpoprotekta laban sa long-range drone strike ng Russia. Sa puntong ito, baka nagkatanong ka na. Sa simula ng video, sinabi naming nasira ng Ukraine ang mahigit 1,000 armored vehicles at artillery systems. Ngayon, lagi naming binabanggit ang 8 dan kahit ang target na 49 ng United 24 Media, hindi pa rin umaabot doon. Maligayang pagdating sa ikalawang yugto ng Operasyon Asyan, isang matinding pag-atake laban sa opensibang kapangyarihan ng Rusya na umabot sa 4 na digit ang bilang. Isinagawa ang unang yugto ng mapanirang operasyon ng Ukraine sa unang kalahati ng 2025 ayon kay Fedorov, pero wala siyang ibinigay na detalye maliban sa epekto nito sa mga plano ng Rusya para sa Mayo 2025. Mas marami tayong alam tungkol sa ikalawang yugto mula simula nito. Hunyo 2026 nang ilunsad ng Ukraine ang ikalawang yugto ng Operasyon Asyan. At sa pagkakataong ito ay mas naging estratehiko ang kanilang pamamaraan sa pagpili ng mga target na tinamaan nila. Ayon sa United 24 Media, nakatutok ang Ukraine sa mga sistema ng artilleriya sa ikalawang yugto at umatake sa 4 na pangunahing rehiyon na lahat ay humaharap sa paglusob ng Rusya. Ang mga rehiyong iyon ay Donetsk, Kherson, Starobilsk at Zaporizhia. At lahat ng posisyon ng Russia sa mga lugar na iyon ay nakaranas ng matinding pag-atake ng mga drone ng Ukraine na may isang layunin: ang sirain ang pinakamaraming artilyera hanggat maaari. Naging matagumpay sila. Sa pagtatapos ng ikalawang yugto ng Operation Asyan, tinarget ng Ukraine ang 231 na lugar at nakumpirma ang pagkasira ng 171 sa mga ito. Pinagtibay ng intercepted na komunikasyon ng Russia at objective control footage na na-upload sa Delta ang resulta. Sa unang araw na ikalawang yugto, ramdam na agad ang epekto. Bumaba ang aktibidad ng Russia sa ilang rehiyon sa harapan ng 30 hanggang 81% ayon sa sukat ng Ukraine. Sa pagtatapos ng Operasyon Asyan, opisyal ng tinamaan ng Ukraine ang 1,180 target. Karamihan dito ay nawasak, dagdag pa ng United 24 Media. Kahanga-hanga ang mga ginawa ng Ukraine para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Gayunpaman, ang Operasyon Asyan ay kailangang ituring na isa sa pinakakahanga-hangang operasyon na inilunsad ng Ukraine at pumapantay ito sa mga Operasyon Spiderweb pagdating sa koordinasyon at kalidad ng pamumuno na kinakailangan para maisakatuparan ito. Oo, mas nabalita ang Spiderweb, lalo na dahil sa lihim na pagpapadala ng mga drone ng Ukraine sa Russia at pagsira sa mahahalagang strategic bombers ng Russia. Pero sa aktwal na labanan, mas mabilis ang naging epekto ng Operasyon Asyan sa kampanya ng Ukraine. Pag-uusapan pa natin yan. May isa pang hindi pa nababanggit sa Operasyon Asyan. Sabi ni Fedorov, sa ikalawang yugto ng operasyon, gumamit ang Ukraine ng bagong drone na ginawa nila para sirain ang mga tubo ng artilyerya ng Russia. Ayon sa ulat ng United 24 Media noong ika-17 ng Hunyo, kung saan kinapangayam si Fedorov. Ipinunto ng Ukraine Defense Minister na mahirap gawing inutil ang artilyera ng Russia gamit lang karaniwang drone drops at kadalasan ay hindi ito sapat para sa pangangailangan ng Ukraine. Ayon kay Fedorov, ang mga artilyerya na sisira sa ganitong paraan ay kadalasan naayos pa, kaya pansamantala lang ang benepisyo ng drone strike na ito. Para malampasan ang problemang ito, nakaisip ang mga inhinyero ng Ukraine ng bagong uri ng bala para sa Operation Asyan na hindi lang tumatarget sa baril ng artilyera ng Russia, kundi sapat din ang lakas para mapulit ang baril hanggang sa hindi na ito magamit muli. Gumawa ng espesyal na bala at sa loob ng 2 gabi, 250 unit ng artilyera ng Russia ang nawasak. Mayroong video na kumpirmasyon para sa bawat kaso. Yan lang ang sinabi ni Fedorov. Bukod pa rito, kaunti lang ang alam natin sa barrel shredder ng Ukraine at baka mas mainam na ganun. Kung hindi masyadong nagsasalita ang Ukraine tungkol sa bagong bala, mas malaki ang tsansang maulit nila ang Operation Asyan nang hindi napipigilan ng Russia. Ngayon, narito ang tanong. Bakit mahalaga ang Operation Asyan?
Sasagutin natin ang tanong na yan mamaya, pero paalala lang, pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natututunan ka mula sa aming channel, pindutin mong subscribe at i-ring ang notification bell para siguradong makita mo pa ang iba naming mga video kapag nailabas na ang mga ito. Alam natin kung ano ang hindi Operation Asyan. Ayon kay Fedorov, ang dalawang yugto at matagalang operasyon ito ay hindi talaga tungkol sa pag-opensiba ng Ukraine. Sa halip, ito ay tungkol sa pagpigil sa mga opensiba ng Russia sa kanilang mga ginagawa. Gumamit ang Ukraine ng mahigit 1,000 drone sa 3 araw ng pag-atake sa unang yugto at balak pang gumamit ng daan-daan pa sa susunod para pigilan ang Russia na magsagawa ng matitinding opensiba kung wala ang operasyong ito. Mayroon bang alinman sa mga kontra-opensiba na nakita nating inilunsad ng Ukraine noong 2026 na natulungan ng Operation Asyan at ng pagpapahina nito sa mga puwersa ng Russia? Oo, pero hindi yon ang pangunahing layunin. Ang mahalaga ay matiyak na hindi kayang atakihin ng Russia ang mga lungsod at depensa ng Ukraine ng gusto nila. Ayon sa militar ng Ukraine, bawat target ay nangangahulugan ng kaunting putok sa mga posisyon at lungsod at bawat operasyon ay nagpapahina sa kalaban at nagpapalapit sa pagkawala ng kakayahan nitong magdikta sa labanan. Ito ay tungkol sa kakayahang mabuhay sa parehong yugto. Hindi bumabagal ang Russia sa pag-atake sa lupa kahit matapos ang ikalawang yugto ng Operasyon Asyan. Ayon sa ulat ng Pravda, noong Hulyo 1, nagkaroon ng 256 sagupaan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa nakaraang 24 na oras sa buong linya ng labanan. Pinakamalalakas na labanan ay naganap sa sektor ng Pokrovsk at Sloviansk sa Donetsk na tinarget ng Ukraine sa ikalawang yugto. Sa dami ng labanan, dito natin makikita ang tunay na layunin ng Operasyon Asyan. Ipagpatuloy pa rin ni Putin ang mga pag-atake kahit ano paman, armor o artilerya man ang kanyang sundalo o wala. Mahalaga ito sa Ukraine dahil sa estilo ng digmaan ng Russia sa lupa. Sentro ang artilerya sa paraan ng pakikidigma ng Russia. Marami nang nabanggit tungkol sa patuloy na missile at drone attacks ng Russia sa Ukraine, pero sa aktual na pag-usad sa lupa, artilyera ang mahalaga. Ayon sa Royal United Services Institute, kakaibang paggamit ng Russia ng artilyereya kumpara sa kanluran. Habang ginagamit ng hukbong, kanluranin ang artilyera para suportahan ang kanilang pagmanobra, ang mga Ruso ay nagmamanobra para makapuesto at gumamit ng artilyera laban sa depensa. Mahalaga para sa Ukraine na makontra ang batayang pagkakaibang ito sa pamamaraan. Para sa Russia, ang artilyerya ang pangunahing anyo ng lakas apoy na maaaring gamitin ang kanilang mga puwersa sa malalapit na labanan para sa teritoryo. Ang lahat ng pinagsamang sangkap ng sandatahang lakas ng Russia ay nakaayos sa paligid ng mga unit ng artilyerya na nakapwesto upang magpakawala ng tuloy-tuloy na putok laban sa depensa ng Ukraine. Karaniwan, ang mga unit ng artilyera ay pumupunta sa unahan tuwing opensiba para magbigay apoy at saka aatras sa ligtas na teritoryo. Alam ito ng Ukraine. Ang Operasyon Asyan ay idinisenyo para kontrahin ang pamamaraang ito ng Russia. Kapag pinag-uusapan ng militar ng Ukraine ang tungkol sa mas kaunting pagtanggap ng putok mula sa artilyere ng Russia, nagawa ito dahil sa malawakang pagkawasak ng artilyere na yon sa panahon ng Operasyon Asyan. Sa Russia, ibig sabihin nito, hindi na karaniwan sa militar nila ang mga pagsalakay. Hindi magagamit ang artilyerya sa tuloy-tuloy na putukan dahil wala na ito sa posisyon simula pa lang. Dahil dito, napipilitan ang mga unit ng pagsalakay na umatake sa mas matibay na depensa ng Ukraine, na delikado rin dahil sa dami ng mga drone na nauuna. Tandaan, ginamit ng Ukraine ang mahusay nilang operasyon para pahinain ang daan-daang armored na sasakyan. Dahil dito, ang mga puwersa ng pagsalakay ng Russia ay walang proteksyon at napipilitang umatake ng walang suporta ng artilyera na dapat sana'y nagpapahina sa depensa ng Ukraine bago pa man makarating doon ang mga tropang Ruso. Hindi maiwasan ang resulta. Maraming sundalong Rusong namatay at tumatagal ang depensa ng Ukraine dahil hindi nila nararanasan ang presyur mula sa artilyerang estratehiya ng Russia. At bilang isang magandang dagdag sa aspetong ito ng Operasyon Asyan, napakalaki ng pagkawala ng artilyera ng Russia sa buong digmaan, na umaabot sa 34,000 unit ang nawala. Kaya napipilitan silang mag-imbento ng mga bagong taktika ng pagsalakay na mabilisan. Napilitan na ang Russia na gumamit ng drone kapalit ng dati nilang artilyera. Hindi naman bago sa Russia ang paggamit ng FPV drones, syempre. Pero dati kahit ang mga drone na yon ay nagsisilbing suporta lang sa artilyera. Ngayon, kailangang maging pangunahing gamit ang mga ito na posibleng magdulot ng problema sa Ukraine.
Habang pinapataas ng Russia ang produksyon ng kanilang mga drone, lalo na ang mabibigat na bomber drones na pinakamalapit sa mga artillery shell pagdating sa lakas ng putok, magkakaroon sila ng katumpakan na hindi kayang ibigay ng artilyera. Mas lamang ang Ukraine kaysa Russia sa usapin ng mga drone. At dito tayo dadako sa pangalawang dahilan kung bakit napakahalaga ng Operasyon Asyan. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang kalamangan ng Ukraine sa mga drone at kung gaano ito katagal sa malaking bahagi ng bigmaan. Halos lahat ng target sa Operasyon Asyan ay tinamaan ng Ukrainian drone. Pinapakita ang malaking lamang ng Ukraine sa Russia sa paggamit ng drone para sa tumpak na pag-atake. Ngayon pa lang nagsisimula ang Russia na gawin din ito sa mga frontline. At nangyari lang ito matapos magdulot ng malaking pinsala ang Ukraine sa kanilang estratehiyar na kabatay sa artilyera. Malayo pa ang Russia bago makahabol sa Ukraine. Nangunguna ang Ukraine sa bilang at teknolohiya. Hunyo 11, sinabi ni Ukraine Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi na tinarget ng Ukraine ang halos 180,000 military target noong Mayo. Karamihan ay tinamaan ng mga drone. Mas marami na ngayon ang mga Ukrainian FPV drone kaysa sa mga Russian FPV drone sa larangan ng labanan na may ratio na 1.5 sa isa at lalo pang lumalaki ang agwat na yon. Ang pagdami ng mid-range strike drone ng Ukraine ay magpapahintulot sa mas malalim na pag-atake ng Ukraine sa susunod na yugto ng Operation Asyan. Sa unang dalawang yugto, tinamaan ng Ukraine ang mga target na higit 50 kilometro mula sa harapan. Ngayon, kaya na ng mid-strike drone ng Ukraine na maglakbay ng 200 kilometer pataas. Ginagawa nila ito para sirain ang logistic ng Russia sa likod. Kahit umatras ang artilyerya ng Russia sa ganitong layo, delikado pa rin ito. Iyon ang punto. Wala nang silbi ang artilyerya kahit sa 50 kilometro, lalo na sa 200. Dahil sa pag-angat ng Ukraine sa drone, napipilit ang ilayo ng Russia ang artilyera nila kaya nawawalan ito ng saysay. Tungkol pa rin sa mga drone, malayo rin ang lamang ng Ukraine kumpara sa Russia pagdating sa teknolohiya at taktika ng drone. Dahil sa kakulangan ng artilyera, nahihirapan ang Rusya na tularan ang paraan ng Ukraine. Pero ngayon ginagamit ng Ukraine ang drone interceptor para wasakin ang Russian Shahid bago ito bumagsak sa mga lungsod. Karamihan sa mga drone ng Ukraine sa frontlines at mid-range ay gumagamit na ng AI para gumalaw at otomatikong tumukoy ng target. Dahil sa kakayahang yon, kadalasang hindi na kailangan ng satellite navigation, kaya walang signal na kayang i-jam ng Russian Electronic Warfare System. Sinabi ng Russia na gumagamit din sila ng AI sa parehong layunin. Kapansin-pansin ang resulta ng Ukraine, na nagpapakitang pinalalaki lang ng Russia ang kakayahan nila sa AI dahil mas mahusay ang drone ng Ukraine. Ipinakita ng Operation Asyan ang totoong agwat sa paggamit ng mga drone. Habang nag-i-innovate ang Ukraine, posibleng may ikatlong yugto rin na kasing lihim ng nauna at hindi mapipigilan ng Russia. Sino ang nakakaalam? Maaring palawakin ang susunod na yugto sa mga pasilidad ng drone ng Russia, kaya masasalungat ito ang pag-aangkop ng Russia sa problema sa artilyerya. Malinaw na naging susi ang mga drone sa pagbalik ng momentum ng Ukraine sa digmaan. Ang Operasyon Asyan ay malinaw na halimbawa kung paano nakamit ang pagbabago ng momentum. Alam ng Russia na may paparating pa. Hunyo 25, inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang bagong estratehikong inisyatibang 40 araw na inaprubahan niya at isasagawa ng Security Service of Ukraine. Ang layunin ng inisyatibang ito ay pilitin ng Russia na sumuko sa kanilang digmaan at mukhang malamang na manggagaling ang pressure na yon sa mas marami pang mga pag-atake sa gitna at malalim na bahagi. Dahil humina ang artilleriya, mas tinatarget na ng Ukraine ang infrastruktura at lohistika ng Russia. Magkakaroon kaya ng ikatlong yugto ng Operasyon Asyan sa 40 araw ng pressure? Hindi nagsasalita si Zelensky at hindi malalaman ng Russia hanggat hindi pa ito nangyayari. Ang alam lang natin, lumaban ang Ukraine sa mga makina ng Russia gamit ang sarili nilang makina sa lihim na operasyon. Ngayon, mas malinaw na ang mga pangyayari sa Ukraine mula kalagitnaan ng 2025. Ang bilang ng mga drone strike para sa 2026 pa lang ay nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ng pagbabago ng momentum na dulot ng Operation Asyan sa Russia. 800,000 kumpirmadong target ang tinamaan at tumataas pa. Iyan ang ipinapakita ng Ukraine para sa unang kalahati ng 2026 dahil sa kanilang drone advantage na nabanggit natin. Mas maintindihan mo pa ang kalamangan kung papanoodin mo ang aming video. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa The Military Show at pindutin ang notification bell para mauna kang makaalam ng bagong video. Salamat sa panonood!